Ayaw hapon sa tanan. Salamat kayo sa itong mga kaigsunan nga sa biyahe. Niya na sila ubang kanato. Salamat kayo. O gusto nga po ipahibalo sa usa nga nagpadala tao tag 5,000 atong duha to missionary. 10,000 talang atong ipadala. So, ato pa ni Russell, malipay na pa po kuno pa kay iya naman po i-acknowledge ko. So, salamat ang nakapadala ta niya o 10,000. 10,000 kada isa. Then, yung hapon, ang choir silang Russell, naka-save sila o tulo sa ilang survey name. Then, nagapadayon atong trucks distribution dito sa Boulevard. Kuyog na mo silang Jok, si Jek, silang Cheng, si Agnes, kuyog na mo si Agnes, o si Dingding, o si Chip, o i-drive. So, salamat kayo na daghang kong trucks atong na hatay hapong gawa. Gusto na ko i-encourage sa mga usa na kung mahimo maka-attend mo o Wednesday prayer tungod kay nga itong mensahe, importante kayo ba? Ang atong mensahe is when God says no. When God says no. Kung ang Ginoo mayroon siya sa atong mga pangandoy na mayroon siya no. O na ang atong gipunan sa kinabuhi ni David. Kung makari mo at least kapaluta na yung nanin ay ipagis Ginoo. Kung mayroon siya no, yung nanin ang iyang mga pumahagi. Kita ka antigo, kita kay balo, basta kita dili madung atong pag-ampong, pero musuko utas Ginoo. Pero naay pamahagi ang Ginoo na dili ta ma-hard ba. So, mo na yung gusto makaton ka sa kining kung sa'y buhaton sa Ginoo kung pananglitan sa imong mga tinuha na mayroon siya no. So, na mga upan na ito, gusto ka na mauni akong gusto na trabaho. Pero yun ang Ginoo, ayaw na siya. Gusto na mauna yung ambisyon. Pero yun ang Ginoo nga ayaw na. So, in most cases, kita na kung mabalibaran ta sa itong timuha kanang murag kahipot sa Ginoo. Pero dili kahit na yung lubos kay na mga laing pamahagi ang Ginoo kung mayroon siya o no. Okay, so dito magdugay duha ni ka-versikulo ni atong basahon. Primero atong basahon 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Manindog ta 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Kanina Corinthians na about sulat ni Paul. By the way, nagwali ko atong Thursday dito sa akong classmate, akong tutor, na si Boy Sabado, din anniversary niya. Gawali ko dito. Tayo nakahinumdong ko nga ang akong pagwali dito, murara siya Bible study ba? Bible study. So nakahinumdong ko ilibadi ninyo. Kung gusto mo mag-Bible study ta sa inyong office, sa inyong balay ba, o sa badiha, ako willing ko mga 30 minutes lang, 20 to 25 minutes ba. Kung mahimo na ninyo, willing kong mo adto diha mag-Bible study kay na himo na nako dito atong Thursday dito sa ilang estado. So, panamitan kaya ninyo sa inyong balay ba, sa inyong office o asawa, I'm willing kung mato dito. Okay, so bringan nato itong Biblia, 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. 2 Corinthians chapter 3 verse 5. Kanaan sa
Then, mubalik mo ambak ta dito sa Book of Acts. Okay na mo? Okay. 2 Corinthians chapter 3, verse 5, ready, read. Not that we are sufficient of ourselves to think anything of ourselves, but our sufficiency is of God. Okay, mo adto ta sa Acts chapter 4. Acts chapter 4, atong basahon 10 to 12. 10 to 12. Acts chapter 4, 10 to 12. 10 to 12. Acts chapter 4, 10 to 12. Okay na mo? Okay. Verse 10, kamay basa na, ready, read. Being one of you all, the whole people of Israel, that her name Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, who God raised from the dead, even when you do not see man stand here before you. Verse 11, go. This is the stone which was set down from the builders, which is become the head of the corner. Verse 12, go. Even there is salvation in another, for there is none other in heaven where God must be saved. Okay, mahanap mo lang ito, buhay mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong pasensya. Salamat Ginoo nga gitagaan imong higayon na maka-aduol sa imong trono sa grasya. Salamat Ginoo sa nagpaprovide na mong pagkaon. Salamat Amahan sa among Sunday School. Nindot nga pagtulunan Ginoo. Salamat kayo sa wisdom imong gihatag sa imong Sunday School teacher. Salamat sa bisan sa among pianist, bisan sa naghimo nini atong streaming Amahan. Salamat kayo. Salamat usab Amahan sa manindot nga awit sa choir na naandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa mong pulong. Amahan mo lang ito na mong pangamoyo na kini mong ulipon, taga susulti, wala kay kahibalo. Among pangamoyo Amahan nga maapo kang evil spirits, pinagis dugo ni Jesus Christ. Labodi kami Amahan sa bilinhon mong dugo. O kaya tugote Ginoo nga magpalyag inyong kurinti Amahan. Diyos nga langit noon, kinawang pagampo, pangalino po kanimo, gisaling na mo ang tanan ni Jesus Christ, ang mga buktong personal magluwas. Amen. Okay, may ibutas. So, mauni ang inyong dibasa in the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 5 yung dili. Yung ito, dili nga kami takos sa among mga kaugalingon, mga resulti ni Pablo. Dili nga kami takos sa among mga kaugalingon sa paghuna-huna o bisan unsa nga butang mahitungod sa among mga kaugalingon. Apan, ang among katakos iya sa Dios. Ang among katakos iya sa Dios. So, hindi ko makaangkon aning apelidad nato. Yung diri sa atong gibasa in the book of Acts, yung diri, ibaloi kini ninyong tanan. O sa tanang katawhan sa Israel, nga pinaagi sa ngalan ni Jesucristo sa Nazaret, kinsa inyong gipalansar sa cross, kinsa gibangon sa Dios, gikan sa mga patay, bisan pa pinaagi kaniya, kini nga tao nagtindog dinhi sa inyong atubangan nga maayo. Verse 11, kini siya mao ang bato nga gitamay ninyo nga mga magtutukod nga nahimo nga ulo sa kanto. Verse 12, nga diri, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi niini kita kinahanglan nga baluwas. So, mao na atong pasikaranan sa itong mensahe karong kahaponon. Ang uluhan sa itong mensahe, Jesus is all we need for salvation. Jesus is all we need for salvation. So, kini nga passage nga atong gibasa ning kahaponon,
ang bantugan nga Apostle Paul nagsulti nato ang tanan bahin sa atong kinahanglanon. Si Paul mismo pag dipinsa sa iyang apostleship ngadto sa mga pangutana sa Corinthian believers, gisultihan ni Paul sila, ingon si Paul nga, I do not have to defend myself. Jesus is all I need. Muna isulti niya. So, gusto na ko i-remind ang The King is Coming Bible Baptist Church o ang matag tao kinsa niini naani ni building niini kahapon noon nga si Ginoong Hesus ang tanan nga atong gikinahanglan. Jesus is all we need. When we are without Jesus, kung wala ta diri ka nato si Ginoong Hesus, then we are in serious trouble. Serious trouble. We can do nothing in and of ourselves. Without Jesus, we are nothing. We are nothing. John 15:5, ato na masahon ron. Yet, while without Jesus, we are nothing, yet with Jesus, we can do all things He would have us to do. Philippians 4:13, ato lang yung basahon daan. Kapag basahan niya. John 15:5, read. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. For without me, you can do nothing. For without Jesus, I can do nothing. Philippians 4:13, go. I can do all things through Christ which strengtheneth me. So mauna ang Diego ni Paul. So, tuguti ko nga nining pila ka minuto nga niya ata karon nagatapo nga ma-share na to video some areas of life where Jesus is all we need. Si Ginoong Hesus maora gyud ang tanan natong gikinahanglanon. Now, this is a question. What are the areas of life where Jesus is all we need for salvation? Kung may mga area sa itong kinabuhi din, si Ginoong Hesus, siya tanan ang gikinahanglan nato sa itong kaluwasan. Number one, the price he paid. Ang presyo nga iyahang gibayad. Abili mo, there would be no salvation today kung wala'y kaluwasan karon kung wala pa itong yadto niya ang Calvary. So, when Jesus went to the cross, datong panahon nga niadto si Jesus Christ sa cross, iyang gibayran ang bili sa tanan atong kinsa misalig sa Ginoo, pinagi sa pagtuo alang sa kaluwasan. Pinagi sa iyang pagtuo alang sa kaluwasan. Nahibalo ta na matay si Ginoong Hesus sa makahahadlok ang kamatayon dito sa cross, so that you and I might enjoy the salvation of God without price and without fee. So, mabasa na ito din Isaiah 52:14, ato na masahang ron. Mabasa na ito Isaiah 56, ang bahid sa Calvary. Ang Calvary, hinahanglan na sayo Calvary is the greatest demonstration of the awesome love of God for you. Is the image of Jesus hanging on the cross, dying in our place. So ato na guli masahon ni ngayon in the book of Isaiah. Isaiah 52:14. Kamu ibasa ng Isaiah 52:14. Really read. As many were astonished as me, his visage was no higher than his form more than the sons of men. Okay, yun din sa Isaiah 52:14. Yun din. Sama sa kadaghanan ng hibulong kanimo. Yun din, ang iyang naong nasamad-samaran kayo, labaw kay sa bisan kinsa na tao, ug ang iyang dagway, labaw pa kay sa mga anak, sa mga tao. Isaiah 50:6, kami basa na, read. I gave my back to the smites, and my cheeks to them that pluck off the hair. I hid not my face nor shame his teeth.
So maunay gingon yan siya. Ako naghatag sa akong likod. Parang taon ba? Ako naghatag sa akong likod sa mga maghahampak o sa akong mga aping kanila nga nag-ibot sa buhok. Wala na ako tagui ang akong naong gikan sa kaulaw o pagluwa. Apan, sa Romans 5:8, kami basa na, read. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So mga sa apan ng Diyos, nagapakita sa iyang gugmang sa kanato, nga samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. So, panayan ta, the areas of life where Jesus is all willing for salvation. Number 2, the promises He made. Ang mga saan nga iyang gihimo. Bahin sa kaluwasan, si Kinisos naghatag siya, naghimo siya daghan kay mga bilihon nga mga saan. Mauni, among them are this. Anyone can be saved. Anyone can be saved. Mabasa nato na John 3:16, John 12:46. Jesus Himself said that His purpose in coming into the world was to rescue the perishing. Luke 19:10, natin masahon na nidaan. By the way, gusto ko ang tanan mubasa tungod kay unani maguni ang kita mga believer. Kita mga believer na atay Holy Spirit. Kung mubasa tayo pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit mulihok na diri nato. Mulihok na diri nato. Matingala ka nga dali ra man kasabot. It's the Holy Spirit nga gipasabota. So mao na nga gusto ko nga ang tanan mubasa tungod kay nahibalo ko nga the Holy Spirit will let you understand. John 3:16, hindi naman ang kinahanglan basahon niya, pero nalaman na diha. Basahan nga John 3:16, ready, read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 12:46, go. I am come a light in the world, that whosoever believeth on Me should not abide in darkness. Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. So marayang huyo pag-anhin ini. So, pag-anhin ni Jesus Christ diri, wala siya mani din aron luwason tong mga reliyuso kayo. At tulitang gikan sa pultahan magluhod-luhod kayo sa altar. Dahil magkatrapo anang panyo, anang simento, anang kahoy. Wala siya ana. Wala siya may ani din aron pagluwas atong matarong na kayo. Ngayon sila nga matarong na may kayo. Apan, si Ginoong Hesus, may ani siya din aron maluwas ang mga makasasala. Aron maluwas ang mga makasasala. Atong basahon ng Luke 5:31-32. Kami basa ala, read. And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician, but they that are sick. 32, go. And came not of all the righteous, but sinners to repentance. O muna iyang tuyok pag-ari diri. So, point 2.2, any sin can be forgiven. Bisag unsay imong sala, pasayloon na siya. Dili issue din ang unpardonable sin. Tungod kay kanang unpardonable sin, kadto ng panahon ni Jesus Christ nga mismo sila gi-reject nila si Jesus Christ sa atubangan ni Jesus Christ. That is unpardonable sin. So, in our time, dili na issue sa atong adlaw karon. So, regardless of what you have done in life, you need never fear that Jesus will turn you away. John 6:7, kami basa na. Read. All that the Father giveth me shall come to me, and he that cometh to me I will no wise cast out. So, siguro, nahinungdo mo atong duha ka kawatan nga dito sa cross
uwan ni Jesus Christ. Luke 23:40-43, ato ang masahon ron. Kaning mga katawhan na nagkinabuhi ni grabe kayo ng masala. This man had lived a wicked life, o tuwa dito sa cross sila, himalatyon sila. Wala na sila chance na maghimo pag mga mayong buhat. Dili pwede manaog sila sa cross dahil maghimog mayong buhat. Wala na sila chance maghimog mayong buhat. Wala na sila chance magpabaptize sa tubig. Wala sila chance mag-join sa simbahan. Sa gihapon, giluwas sila ni Jesus Christ. Ipasaylo sila sa tanan nilang mga sala. Okay, masahon na nato siya. Okay, Luke 23:40, verse 40, kami basa na, read. But God answered him quickly, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art the same condemnation? Verse 41, go. And he justly for receiving the due reward for his, but his hand hath done nothing amiss. Verse 42, go. And he said to Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Verse 43, go. And Jesus said to him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. So, tanawa na siya. Ang iyang isulti ni Jesus Christ, sabi mo, sa explanation na niya, ang nakita ni Jesus Christ, grabe dugo diri. Dugo sa lawas. Dugo talaga ang nakita niya. Katong nakita niya ni Jesus Christ nagkadugo kayo. Then, yung siya, remember me when thou comest into thy kingdom. Jesus Christ, nga nagkadugo, yun diri. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ayun ang ka. So, ang paradise, alis sa una, diri pa sa ubos kalibutan, nga anak mo na kalibutan na niya, diri pa mga tanang save sa una, diri pa sa ubos kalibutan, na ang paraiso sa ana, dito Abraham, dito pa siya, atong rich man, dito pa, na ang paradise karon sa itong panahon, tuwa na dito sa heaven. So, kaning panahon na, paingon niya, Verily I say unto thee, today shalt thou with me in paradise, kadto pa na ito apat to sa ubos, kauban ni Abraham. So, dito man na si Jesus Christ pag kuman sa tulog ang global sa dito. So, Colossians chapter 2, verse 13 and 14. Verse 13, kamoy basa na, read. And you being dead in the sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Verse 14, go. Blotting out and hiding your ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out with it in his cross. Kung mauli ang pulong nga gisulti ni Paul at itong mga believers sa Colossae, kung maupod niya yan gisulti sa mga sinners, o kamo ingon nga mga patay kini bulag. Kanang death is a doctrine of separation. Na kung kamo ingon nga mga patay diha sa inyong mga sala o sa pagkawalay tuli sa inyong unod, iyang gibuhi uban kaniya nga nagapasaylo sa tanan ninyong mga kalapasan. Okay. Kanina physical gani siya nga walay tuli, ang sauna o mga audio tuli na siya, ituli. Now, kita mga believer, dunay gihimo nga spiritual circumcision sa Ginoo nato. Ako na sekta, sama ra gi-circumcise sa Ginoo kanang tunga-tunga sa atong body o sa soul. Giiyahan murag gipikas ba? Kanang tunga-tunga diri sa atong body, tunga-tunga sa atong body sa atong kalaga na iyahan na gi-circumcise na siya. So, inguna na ang spiritual circumcision sa mga believer when you accept Jesus Christ as your personal Savior. Then, kung sa may nahitabo na siya, ang makasala ang body rin makasala. Dili na mato sa kalag. Kanya to, kung wala pa tayo spiritual circumcision, kita nga tao, makasala ang body,
ang makasala kalag. Makasala ang body, makasala ang kalag. Karon dili na makasala ang body rin makasala. Makasala ang body ra ang kalag dili na makasala. Mao na nga ingon din sa sa Ginoo kanang once you are saved, imong kalag saved na forever. Saved na forever. So, ingon nila, o kamo ingon nga mga patay niya sa inyong mga sala o sa pagkawalay tuli sa inyong unod, iyan gibuhi uban kaniya nga nagapasaylo sa tanan ninyong mga kalapasan. Tanan niya kalapasan ha? Hindi mo no, istorya na lang niya siya. Istorya na lang niya siya. Ulabak na dungan ba? Sa Europe diya sa Europe, sigala dito ang mga tao ay tuli. Normal na pula sa ila. Normal na sa ila. Wala circumcision. Kung dito sa Pilipinas, dito na pwede. Surako mo nagmahay ko. Surako nagmahay ko. Dito na yan, ako na lang siya rin. Bumayag at testimonial ako. Pilipinas na dugal ako sa YouTube. Sa okay na dito. Normal ko na. Verse 14. Yung dire. Nga nagapapas sa sinulat sa kamot nga ordinansa nga nagbatok ka na to nga nagasupak ka na to o mikuha ni gikan sa dalang nga nagalansang nini nga ito sa cross. Okay, so point 2.3 all who believe receive eternal life. So may daghan nga mga grupo karon nga di mo to eternal security. Pero ang Paul sa Diyos, nagtudlo gini siya. All, tanan, who believe, receive eternal life. Ang kinabuhi nga gihatag ni Jesus Christ, nga itong panahon nga imo sa gidawat kinasing-kasing, dili lang na maayo sa pila ka panahon. The life that Jesus gives is not just good for a short time. It is good for all eternity. Kung sa mga eternity, why katapusan? Jesus himself said in John 10:23, 28, 29, ako na lumabasa doon, that those who come to Him receive eternal life. That they would never perish. Hindi lang siya mawala na. We cannot simply improve upon that. Mao niya ato kasahon niya siya. Okay. John 10:28. Kamay basa na. Read. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Verse 29. My Father is greater than me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. So, mao na ang eternal security nga gipadayag sa Ginoo. Ano kagi man nila masabtan ni mga ingon. And I give unto them eternal life. Hindi man mo security, eternal security. Hindi mo once saved, always saved. And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Ito pa, natas kamot ni Jesus Christ ba sa illustration? Kita ba natas kamot ni Jesus Christ na siya na yana na tanya. So verse 29 yung my Father which gifted me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Anak na Jesus Christ, giana pagdutat ng Godfather. So, man pagkalusot ni mo na siya, duha naman kakamot gunit sa imong pagkasay. So, mula ang atong salvation. John 5:24, kamay basa na, read. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on me that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Naman rin sa John 6:47, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. So, parang mukay na. 2.4, all who believe are promised deliverance from him. Ang kanang nga mitoo, isaaran ka nga dili ko ka matog impirno. Yung dili. Kamay basa nag-una na, Romans 5:9, read. Much more then being thou justified by his blood,
much more than being now justified by His blood. So, siguro, mauna nga, siguro ayaw na katingala na kita din we are always preaching our faith by the blood. Mauna ang atong gihimo. So, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So, kanina Romans 5:9, nagsulti nila ito nga pinaagi ng Isos, we are saved from the wrath of God. Maluwas ka sa kapungot sa Ginoo. Sa alaing mga pulong, when you trust Jesus for your soul salvation, you get out of hell like with a free card. So, not one child of God will ever enter the gates of that awful place called hell, of the damned and the doomed. That in itself, kana lang daan, mauna na atong pwede na tamong singgit pa, magpapasalamat pa sa Ginoo sa maayong balita sa kaluwasan. Kana lang daan. Then, 2.5, all who believe are promised an eternity in heaven. John 14:1-3, ato rin mabasa ron, Ginoong Hesus, nagsaad siya sa iyang mga disciples that He was going away to prepare a heavenly home where they could spend eternity with Him. Kanina, promise niya sa disciples, promise po din niya sa tanang mga believer. Promise his disciple, promise po din siya, hindi mo. Mabasa na ito, John 14:1-3. So, makaingot akong daigon ang alan si Ginoo, and I look forward to going to the heavenly land. Tumasahon niya siya. John 14:1, kamay basa na, read. Let not your heart be troubled. You believe God, believe also in me. Verse 2, go. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. Verse 3, go. And if I go and prepare a place for you, I will come again and see you unto myself, that where I am, there you will be also. So, parang gini niya kay mauna yung gisulti si Ginoo. 1 Corinthians 2:9. Kamay basa na, read. But as it is written, I have not seen, nor have you heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Revelation 21:4. Kani nindot kay nga promise Ginoo. Di mo. Revelation 21:4. Read. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ilan ka lang gisaan si Ginoo di mo. Saan si Ginoo nato. Yung siya shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. We see the plan He laid. Ang plano na yan ang ipahilo na. Jesus promised all these things to all who become partakers of salvation offered through Himself. So, now the question is, how do we take part in His salvation? Only on the best part of all. Because everything Jesus promises is in relation to salvation is available through simple faith. Simple faith. Notice what Jesus said about this matter of faith. John 16, Romans 10:9-11. Ang kamatuoran ani, ang mga mayong buhat, ang pagkareliyoso sa tao, and the rest that man can do will utterly fail. Pakyas ng tanan. Kanang mga mayong buhat, kanang mga
relihiyoso kayo na tao, o uban pang naghimo sa tao, kanak na ng pakyas na when it comes to the saving of his soul. Ephesians 2:8-9, Romans 11:6, 1 Corinthians 29-31, 2 Timothy 1:9, o matapos tayo ni Timothy 3:5. Here is the bottom line. Morning bottom line. If you want to be saved and enjoy all the benefits of salvation through Jesus Christ, then the only way to get in on this deal is to place your faith in the Lord Jesus Christ and trust Him and Him alone for your salvation. So, dyan nato ibasa niya. I hope everybody ang tanan na mubasa. John 2:16. Kami mubasa. Ready? Read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Dili na ko explain ano niya siya. Ako na lang basahon ang pulong sa Ginoo. Romans 10:9, 10, 11, verse 9. Ready? Read. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, thou shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, go. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Verse 11, go. For the Scripture saith, whosoever believeth in me shall not be ashamed. Ephesians 2:8, 9, and Romans 3:5. Ephesians 2:8, really read. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, go. Not of works, lest any man should boast. Romans 3:5, read. Whom God hath set forth to be a propitiation for faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. Okay, for emphasis lang daan, ang atong kaluwasan, grasya ni pinagi sa pagtuo. Then, kung sa imong ituruan, faith in His blood. Faith in His blood. Okay, padayon tag basa. Romans 11:6, read. And if by grace then it is no more of works, otherwise grace is no more grace. But if you do works, then it is no more grace, otherwise grace is no more work. Okay. 1 Corinthians 1:29, 30, and 31. 29, read. That no flesh should glory in His presence. Verse 30, go. But that we might be in Christ Jesus, who was God has made unto us His Son, and righteousness and sanctification and redemption. Verse 31, go. That according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord. Okay. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Mag-second to the last na siguro. 2 Timothy chapter 1, verse 9. Ready? Read. Who hath saved us and called us to an anointed body, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus for our Lord and God. Okay. Titus chapter 3, verse 3 and 4. Verse 3, read. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, believing in malice and envy, hateful and hating one another. Verse 4, go. But after that kindness and love of God, our Savior, toward man appeared. Okay. Muna siguro na katapusan. Titus chapter 3, verse 5, read. Not by the works of righteousness which you have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Okay. So, ayun din sa atong conclusion. Are you trusting Jesus and Him alone this afternoon? If not, then today would be a good day for you to get past all the things that are preventing you from coming to Jesus. So mga butang, para ng mga problema, mga grudges, mga fears, mga sins, whatever is standing between you and Him needs to be laid down and you need to be saved. To delay puts you in danger of hell's fire. To respond and to come to Jesus guarantees you that you will reside in heaven when this life is past. What will you do with Jesus? After all, He is all we need. Hindi tayo, mahal na malangit nun, buhay ng mga Diyos.
Salamat sa imong mensahe, salamat Ginoo nga nabalik ang kuryente. Salamat Ginoo na nagapadayon ni Amahan. Diyos kalingit nun at kung pangamoyo nga kinimensahe, mulugdan niya sa matag-usan, kasing-kasing, kaya maupod niya mo i-share Ginoo ngadto sa uban Amahan, aron ang uban makabaton kung kinabuhi nila katapusan. Ngayon ako ang tanan to sit down there, you can come to the altar, you can kneel, then pakikistorya sa Ginoo, then you can have your commitment to the Lord nga mo-commit na ato por nga iwali na yung mensahe ngadto sa uban this way. Ang mga nabalagay no buhay ng mga Diyos wala na nila ang kinahanglanan alam sa kaluwasan ng mga naanan na yung tanan bisaan ng Panginoon Isus. Salamat sa imong pulong Lord. Salamat Ginoo na maunihan mo yung parugan Amahan. Diyos kalangit noon na kung pangamuyo kanimo Ginoo na ang imong mga anak Lord tungga ang ilang mga tiwa silang kasing-kasing Lord kung akong nagapangamuyo Amahan hindi katapusan ng adlaw na liguna ang among pagtuo diha kanimo Amahan panalangin niya ang matagusa sa ilang panginabuhi pulunan sila mga balatian ikapa ang ilang paglawas Lord kaya nasayod ni doktor ka sa tanang doktor ka man. Walay makalabaw kanimo Ginoo ang tanan mahimo nimo. Namuyo ko kanimo Amahan nga magsidlak ang imong lawom sa matag usa Amahan. Kaya mo pag-ampo, panganiyo ko kanimo isalig na mo ang tanan ni Jesus Christ. Ang butong personal ng luwas. Amen. Okay, salamat ta sa atong panimbahon karon. Amen. Salamat ta sa pulos ni Manawali. Let's pagtapos ng hangyo na batay sa let's all rise. We don't sing victory in Jesus. Okay, first stanza ready, sing. I heard an old story, how a Savior came from glory. How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning, of his precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He's so deep and bold me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and on my love his journey. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2. I heard about his healing, of his cleansing blood revealing, how he made a lame to walk again, and was now blind to see. And then inquired, dear Jesus, have I healed my broken spirit? And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He so deep and bold me with his redeeming blood. He loved me, I knew him, and on my love his journey. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse. I heard about a mansion, he is good for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. Above the angels
some sweet day I sing a prayer, a song of victory. Of victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and clothed me with His redeeming blood. He loved me right here, and on my love His journey. He plunged me to victory, beneath the cleansing blood. Once again, daghang kayong salamat sa matagusan. Magkaroon na doon dito po itong mga ulo, mga kata. Buhig balaan nga Diyos, baka nagahawag sa tanan. Tagiya sa langit sa salita Diyos na balaan. Salamat kay Amahan sa iyong kaayos sa aming kinabuhi. Salamat Lord sa pagdala sa matagusan dito sa Balalampuanan. Salamat Lord sa mong panalangin sa Impero Simana. Much more Lord, salamat Amahan, bisan pa sa inyong pulong na natulog karong kahaponon. Salamat Lord sa panalangin sa matag parte sa mga panibahon. Karon Amahan, ang mga napangamuyo kanimo, napangayoon na mo Lord ang imong grasya, ang imong kaluoy o kaninaw alang sa matagusa. Ang mabulusab ginapangamuyo kanimo, na matubo kayo sa mga gugma. Lord, isan pa Lord, give us Lord a clean spirit within us, clean heart. Ang mga ginapangamuyo kanimo Amahan, na samtang kami magapangauli, uban ni matagusa, proteksyon ni matagusa. Bisan pa Amahan sa mga kauban Amahan ng mga magabiyahe kami sa minahan. Sila Brother Maxine, Lord, to North Cotabato. Bisan pa Amahan ng magabiyahe kami sa minahan. Ang ginapangamuyo Lord, yung proteksyon ni kahatag mo sa matagusa. Ang mga ginapangamuyo Lord, panalangin ni Lord in your church, hasta mga members ni Lord God, we commit to you all these things in the mighty name of Jesus. Amen.